Amen. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So ngayon po ay fellowship po ng ating mga kababaihan dito sa ating Barangay Pangclara Outreach. So tayo pong lahat ay magsitayo. At tunay po na napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Bilang isang nanay na napaka-busy, napakaraming responsibilidad sa ating tahanan, pero binigyan po natin ng oras ang ating Panginoon. So sa hapong ito, patuloy po natin pupurihin ang ating Panginoon at pangunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Irma at ng worship team. Amen.
pantay sa pangalan mo, Panginoon. Tunay nga po, God, na ikaw ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Tunay na lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing, ikaw lamang po ang tunay na Diyos na karapat dapat purihin, Panginoon, karapat dapat sambahin, karapat dapat dakilain sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tunay nga na maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo upang, Panginoon, masamba ka namin, mapapurihan ka namin, kaming lahat ng mga kababaihang narito, Panginoon, ay makapagbigay ng pagsasalamat sa iyo, Panginoon, bilang pagsasalamat sa napakaraming mabubuting bagay na po na ginawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. Na pagdaman, Panginoon, kaming mga tao, maraming mga pagkukulang, Panginoon. Lord, salamat sa bawat araw, sinasamahan mo kami, Panginoon. Lord, salamat sa ikaw ang Diyos na tapat, na laging nakaagapay sa amin, Panginoon. Kaya po sa oras po ito, patuloy na lumalapit kami sa iyo, God. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng mga kasalanang nagawa namin, naisip namin, nasalita namin na hindi po nakapag-ilubog sa iyo. Humihingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Lord, pakalinisin niyo nga po ang mga puso at isipan, Panginoon. Lord, dalangin namin sa hapong ito. Patuloy nga po, God, na ikaw at ang Santong Espiritu mo ang siyang sumama sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, yung kapangyarihan ng Santong Espiritu mo ang siyang gumabay sa bawat itatayo mo, sa bawat gagamitin mo, Panginoon. Lord, wala kaming ibang nais, Panginoon, sa hapong ito, kundi ang mabigyan ka namin ng kaluguran, O God. Yung mapangiti namin yung puso mo, Panginoon. Lord, dalangin namin sa mga kababaihang narito, Panginoon, na patuloy nga po na ikaw yung magpapalakas sa amin bilang ina ng tahanan, Panginoon. Lord, lalo mo pang palalalimin yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Patatatagin yung pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, sapagkat sa buhay namin ito, wala kami ibang nais kundi ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, yung maaari namin ibalik sa lahat ng mga ginawa mo na po sa aming mga buhay. Kaya po, Lord, ang dalangin po namin, lahat po kaming kababaihan dito, ay patuloy lamang kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, magbigay kami ng oras sa iyo sapagkat ito po yung pinakamahalaga naming magagawa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat po, God, sa hapong ito at inaangkin po namin na sasamahan po kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Inaangkin na po namin ang tagumpay ng gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Tunay nga po na sa hapon na ito, tayo'y magpupuri, tayo'y magsasaya sa presensya po ng ating Panginoong Diyos. Handa na po bang magpuri ang lahat para sa ating Panginoon? Sumigaw nga po ng isang malakas na hallelujah! Hallelujah! Kaya tayo po'y sumamba sa Kanya. Tayo'y sumamba at purihin
at sumasamba sa iyo, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy na isip mo kami sa aming mga karanahan. Nawa, O God, ikaw ang manalhati sa buhay mo ng bawat isa. Madalangin ko po, Panginoon, sa hapon to, O God, na ikaw po ang pusakin na yung Banal na Espiritu, na lahat po ng salitang lalabas sa amin, magbigay salitang nanggagaling po sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Muli po isang magandang tanghali po sa inyong lahat o magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. So, gising po ba ang bawat isa? Amen. So, gising po. Wala pong matutulog, ah. Amen. So, yung oras po na to ay oras po ng pagtulog, no? Kaya po, titingnan po natin yung katabi natin. Baka may tulog na po, ano? Amen. Muli salamat po sa Panginoon dahil, grabe, June na po, ano? Parang kailan lang po, nandito ako, ano ba yung nag-preach po ako? Ngayon, June na, napakabilis po ng panahon. So sa hapon pong ito ay makinig po kayo mabuti sa mensahe po ng Panginoon kasi mamaya po magpapalaro po si Ma'am at yun daw po mga question ay manggagaling po sa mensahe po ng Panginoon. At napakalaki po na kanyang prize. So makinig po tayong lahat. So kumusta po ba ang mga nanay? O kahit po yung hindi mga nanay, no? Salamat po sa Panginoon, mga kababaihan na nandito sa hapong ito. Kumusta po kayo? Mabuti. Mahina po. So, mabuti po ang ating Diyos, no? Sa ating po mga buhay. Dahil ako po, last Monday, meron po talaga akong sakit. Sabi ko sa Lord, sa Sabado, Lord, dapat ikaw na po ang bahala sa akin, baka hindi ako makapag-preach. Tinitingnan ko po kung tatawagan ko si Ma'am, sino naman po kaya ang papalit? Sabi ko, Lord, bahala ka na. Nawa, sa Sabado ay okay na ako. Kaya salamat po sa Panginoon dahil okay na po ako ngayong hapon na to. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. So, ilan po ba tayo ngayon sa hapon to? Pwede po bang humanap po kayo ng partner? Partner nyo. No, partner. Dapat may partner po tayo lahat. Amen. So, mana po tayo ng partner. So, para mawala po yung ating mga antok, no? May partner na po ba lahat? Amen. May partner na po. Silang dalawa. Amen. Meron na po lahat, ano? So, in-impress po sa akin ng Panginoon na yung partner po na niya. Kilala niyo po ba yung partner niyo? Siyempre, kilala po, ano. So, kunin niyo po yung pangalan ng partner niyo. Kunin niyo din po yung kanyang cellphone number. So, yung kapartner niyo na po yan, ay siya pong inyong magiging prayer warrior. Kasi sa buhay po ng mga nanay, napakahirap po ng pinagdadaanan, ano. Ang hirap po ang trabaho ng nanay, no. Noon nga pong mawala si Inda, akala po namin parang ganyan. Pero nung mawala si Inda, grabe po pala. Ang hirap pong mawalan po ng nanay. Kaya sino pa po bang may nanay dito? Naku, pakamahalin niyo po ang inyong mga nanay. Kasi napakahirap po na walang nanay kahit matanda ka na. Parang nanay pa rin, ano? Parang ganon. Excited kang umuwi kasi may nanay ka or may tatay ka, parang ganon. Napakasarap po talaga ng may nanay pa. So, tumayo po tayong lahat muna, yung magkakapartner. Yeah. Pwede po bang magharap po yung magkakapartner? Yes. Amen. Yan. Pwede bang pakisabi sa kapartner nyo na, ikaw ay maganda. Ulitin niyo po. Meron nagsabi po pa sa inyo nga isang linggo na ikaw ay maganda. Di ba wala? Ulitin po natin, ikaw ay maganda. Amen. So sabihin mo sa kanya, you are a strong woman. Amen. Jesus loves you. I love you too. Amen. So paki-embrace nga po natin yung ating medyo matagal po na embrace. Amen. Medyo matagal po. 10 seconds. At madadaman niyo po yung, naiyak po ako. I pray. Amen. So makakaupo na po tayong lahat. Amen. So bakit po natin pinagawa yon?
So meron po kasi na, minsan, pag babae ka, di ba, nanay ka, lagi ka nalang pangit. Di ba? Umaga, nagluluto, naglalaba, lahat ginagawa mo pagdating ng hapon. Sabi nga, ang mga nanay daw mukhang pindangga, parang gano'n. Di ba, itsura, losyang, parang gano'n. So wala man lang makapagsabi, ang nanay na to, mami, ang ganda-ganda mo. Ang asawa mo, masabihan ka man lang na maganda, di ba, wala. So, napaka-salamat po sa Panginoon dahil talagang tinatanggap niya po tayo kahit ano pa po ang itsura natin. So, yung hug po sa mag-asawa, no, napakahalaga po. Sino po ba yung nag-hug dito bago matulog? Wala ata. So, i-hug po natin yung asawa natin. Ang sabi nga po, kapag daw po yung hug, meron pong hormones na lumalabas. Yung pong oxytocin. Kapag nag-hug daw po ang isang dalawang tao, nagpo-produce po ng happy hormones. Di po ang bata pag umiiyak, pag niyakap mo, anong nangyayari? Tumitigil siya kasi nagre-release ng happy hormones yung hug na yun. So bilang mga nanay, hug po natin yung mga asawa natin sa gabi. Minsan, di ba, ayaw-ayaw. Ano ba? Mga ganun, ano. So gawin po natin yan para maging masaya po yung buhay po natin. So yun lang po para hindi po tayo makatulog, no? So, ang text po natin sa tanghaling ito ay matatagpuan natin sa Proverbs 31:30. Ang sabi po dito, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. No? Ang Proverbs 31 ay nagpapakita ng magandang halimbawa ng pag-uugali ng isang babae. Ang isang babae ay maaaring maging makadiyos, bagamat hindi siya perpekto, di ba? Wala naman pong perpekto sa atin, no? Kahit sabihin mo, ang bait-bait niya ni Sister Irma. Hoy, ang bait-bait niya, hindi daw. Ang bait-bait niya ni Sister Marian. Ganun. Hoy, ang bait-bait ni Ma'am. Pero sa sarili ko din, sasabihin mabait ako. Pero hindi wala pong mabait sa atin, di ba? Wala rin pong perpekto. Dumarating din po yung time na nangihina po tayo. Dumarating din time na naiinis po tayo, no? So alam po nating walang perpektong tao. Subalit habang lumalago ang isang babae o nanay o asawa sa kanyang kaugnayan kay Kristo, lalo siyang lumalago sa kabanalan sa kanyang buhay o sa kanyang buhay may asawa. Ang pagiging makadiyos ay madalas nakasalungat sa sinasabi ng lipunan na dapat hangarin ng isang babae. Ang unang naisin ay dapat palagiing kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Upang malaman kung paano maging isang makadiyos na asawang babae, dapat munang isaalang-alang kung ano ba ang ibig ng sabihin ng salitang makadiyos. Ano ba ang salitang makadiyos? Ang makadiyos na babae ay yung nagsisi at tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ginamit ni Pablo ang salitang ito kaugnay ng pagiging mapayapa, tahimik at marangal. Sinasabi ng Biblia na ang espiritu na nasa bawat mananampalataya ay nagbubunga ng nakikita at di nakikitang mga gawa ng kabanalan. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili na sinasabi sa Galatians 5:22 and 23. So yan daw po ang bunga ng banal na espiritu. Ano po ba yon? Kabanalan, kagalakan, tandaan po natin, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So ang makadiyos daw po na babae ay meron pong ganyang pag-ugali. Meron po ba tayong ganyan? Check nga po natin yung katabi natin kung may ganyan po siyang pag-ugali. Ano? Tiyak na kahulugan ng kabanalan ay pagiging katulad po ni Kristo. So ang makadiyos na babae ay yung katulad po ni Kristo. Kasama sa kabanalan ng isang tunay na pagsisikap na tularan si Kristo. So marami pong karakteristik ang godly woman, no? Marami pong karakteristik. So meron lamang po tayong 5 pag-aaralan sa hapong ito. So ano po ba yung unang karakteristik ng godly woman? Number 1, a godly woman loves the Lord with all her heart, soul, and
mine. This is the first and greatest commandment. So yan po yung first commandment. Sabi po doon, love the Lord with all your heart, soul, and mind. So mahalin daw po natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, no? Love God with everything she has. So ano daw po yung lahat ng nasa atin ay ibigay daw po natin sa ating pong Panginoon. Ano po sabi sa Matthew 22:37? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pag-iisip mo. Prioritizing Him. So, dapat daw pong i-priority natin ang ating Panginoon sa magitan po ng prayers, sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamagitan po ng pag-aaral ng Kanya pong salita. Yung deeper love po natin sa Panginoon ay talagang ibigay po natin sa Kanya. So, lahat po tayo ay nagmahal na, di ba? So, kapag nagmamahal ka, hindi ka pwedeng walang ibibigay. Pero pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. Pero kapag ka nagmamahal ka, may ibibigay ka talaga eh. Kahit ano, di ba? Kahit nga ang ama nagmahal sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kahit tayo, sa anak niyo, sa asawa niyo, di ba, pag birthday, kahit ano, niriregaluhan. Kasi pinapakita mo yung pag-ibig mo sa Kanya. So, paano po natin maipapakita yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? So, naituro ko na po dati ito, yung 3 T na kung saan ay dapat po nating ibigay sa Panginoon. Naalala niyo po ba yung 3 T? Sino po ba yung nakakaalala ng 3 T? Ano po yun? Yung 3 T na po yun ay yung ang ating time, treasure, talent. So, yung 3 po na yun, ang hinihingi po ng Panginoon sa atin. Ngunit salamat po sa Diyos kasi ibinigay niyo po yung time nyo. Di ba dapat nasa bahay kayo, dapat nagluluto o naglalaba, pero nandito kayo kasi mahal nyo ang Panginoon. Di ba? So, ibinibigay natin yung time natin sa ating Panginoon. Yung treasure natin, yung tithes natin, alam natin na yun para sa Panginoon. Kaya, ibibigay natin yun sa Panginoon. At alam naman natin, na kapag tayo nagbigay sa Panginoon, ibabalik niya ito sa atin ng liglig, siksik, at umaapaw. Yung mga talent natin, ano ba yung mga talent na pwede natin gawin? Katulad po ni Sir Minda, di ba? Nagluluto o naglilinis, kahit maliit na bagay lang. Akala mo, walang kwenta. Para lahat po ng bagay na ginawa po natin sa Panginoon ay mayroong kwenta. So, tandaan po natin yung 3 T na kung saan ay ibibigay po natin sa Panginoon dahil mahal po natin siya. Para maipakita po natin yung deeper love natin sa God, yung ating pong time, yung ating pong treasure, yung ating pong talent. Kasi sabihin natin, wala naman akong talent eh. Di ako marunong kumanta, di ako marunong mag-MC. Wala akong alam. Pero siguro marunong ka namang magwalis, di ba? Marunong ka namang magpunas ng ansilya. O kaya marunong ka namang mag-share ng salita ng Diyos. So lahat po ng pwede natin gawin sa Panginoon ay gawin po natin. So naalala ko lang po meron po kasi sa aming Sunday school, meron po kaming principal dun sa mga bata. So yung head po ng namin ay 70 years old po siya. Sino po ba yung 70 years old dito? Parang wala. So siya po talaga, active po siya. Siya po ang pinaka-head po ng children po namin. Parang nakakatuwa kasi pinakamatanda siya po yung head. So siya po yung nagtuturo sa mga bata. So di po ba Mother's Day last month? So nag-prepare po siya ng isang awitin para sa mga nanay. Kaso nung time po na yun, nagmamadali siya, taga Santa Maria po siya, napakalayo pa po ng lugar niya. Yung pong jeep na sinasakyan niya, nabundol. So nabundol po sila. Yung matanda, buti po talaga natanggal yung kanyang salamin. Kung hindi po pumasok po yung salamin sa kanya pong mga mata. So yun, nabalandra daw po siya dun sa harap ng jeep. So yung pong ilong niya parang wide dito. Tapos masakit daw po yung balikat balakang niya. Sa dumating po yung pulis, oh lola, ganun. Dadaling ko po kayo sa ospital, ganun. Eh bigla niyang naisip, naku, service pala ngayon, Sunday ngayon, at saka aawit yung mga bata, siya yung magkukumpas. Tapos naisip niya, sabi daw ng isip niya, nabundol ka na nga, naano ka na nga, amuy ka na, o kaya, kasi dinadala po sila sa hospital. Magpadala ka na sa ospital, ang sabi daw ng parang bumubulong sa kanyang kaisipan. Pero sabi niya, mahal ko si Lord sino bang unahin ko? Ang Lord na ang bahala sa akin. So sabi niya po sa pulis, ay hindi na po ako magpapadala ng hospital. Bakit? Sabi niya, mag-church po ako. Mag-church ka, born again ka siguro. Nasabi tuloy ng pulis na,
born again siya kasi kahit na ganun ang nangyari sa kanya, tumuloy pa rin siya. So nung nasa church po siya, nagulat po kami bakit nasa likuran siya at parang lulugo-lugo po siya. Sabi nga po niya, nabundol daw po sila. Ngunit salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po ang nag-ingat sa kanila. At higit sa lahat, nasa kabila ng katandaan niya sa nangyari sa kanya ay ipinakita pa rin niya yung pag-ibig niya sa ating Panginoon. So yun po yung number 1, ano? Pangalawa po, a godly woman loves her neighbor. Matthew 22:39, ito naman ang pangalawa, utos ng Panginoon. Ito po yung pangalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, no? Ibigin daw po natin ang ating kapwa at ibigin po natin yung ating mga kapitbahay. So, sino po ba dito yung may kagalit na kapitbahay? So, mahalin daw po natin ang ating mga kapitbahay, no? Dahil sabi po ng Panginoon, ang pagmamahal natin sa kanila para ang Panginoon po ang minamahal po natin. Na dapat binabalyo din po natin yung ibang mga tao. Minsan kasi, di ba, yun ang kapitbahay mo talagang makakaaway mo kasi siya yung nakikita mo araw-araw, di ba? Bakit inuutos ng Panginoon na mahalin mo yung neighbor, yung kapitbahay mo? Kasi darating ang time, biglang nagkasunog, sinong tutulong sa'yo? Alangan mo ang nanay mo nasa ibang bayan. Yung kapitbahay mo ang tutulong sa'yo, no? So, napakahalaga po talaga na talagang mahalin po natin ang ating pong mga kapitbahay at ang ating pong kapwa. Meron pong isang testimony ng isang babae na kung saan ay ang kanya pong pamilya ay sobrang magulo. Nag-aaway po silang mag-asawa. Araw-araw yung bata po parang naririndi na. Buti na lang po meron silang kapitbahay na Christian. So yung Christian po nilang kapitbahay na yon, talagang sabi niya, nung nag-testimony po siya, sabi niya, naging Christian po ako dahil sa isang ina. So akala po namin sa ina, sa nanay niya, hindi pala sa ina po ng kapitbahay. So yung nanay po ng kapitbahay na yun na naawa sa kanya, na laging tumutulong sa kanya, nagsishare ng salita ng Diyos sa bata, dahil nga naririndi na po siya sa away, hanggang yung bata ay tumanggap sa Panginoon. After 3 years na pananalangin ng bata, nakita ng mga magulang, saan ba pumupunta tong bata na to kapag nag-aaway tayo? Tapos nakita niya na pumupunta sa kapitbahay, and then yung kapitbahay na nanay ay nag-share doon sa kanyang mga magulang. At sa magitan ng pag-ibig ng kapitbahay, nakakilala sila sa ating Panginoon. So napakahalaga po na yung ating ugali sa ating kapitbahay ay makita si Kristo, no? Makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. So may isang dalubhasa sa kultura na pumunta sa isang liblib na lugar para pag-aralan ang kultura ng mga tao doon. Nang umuwi na siya, naghintay siya ng sasakyan, no? Papunta sa paliparan. Naisip niya magpalaro sa ilang mga bata. Naglagay siya ng isang basket na may lamang mga prutas, candy, sa tabi ng isang puno. Tapos tinawag niya yung mga bata. Sabi niya, kung sinong una makakakuha ng mga candy na to at mga prutas na to ay sa kanya. So nag-gather po ang mga bata. Siyempre, magko-contest na sila. Ang sabi niya, takbo na. Ang mga bata naman po na to, nagulat po siya, hindi po nagunahan. Ang ginawa po ng mga bata, nagsama-sama po lahat sila. Nagtulong-tulong sila, naghawak-hawak sila ng kamay at sabay-sabay silang pumunta doon sa basket. At pagbalik nila, ibinigay nila doon yung basket. So tanong po nung bakit nyo ginawa yun? Hindi nyo na lang kinuha para nakipag-unahan kayo. So ang sabi ng mga bata na to, kasi gusto po namin na magkaroon po lahat at para makita yung pagmamahal sa bawat isa, no? Sa pagmalasakit ng mga batang iyon sa isa't isa, ninais nilang paghati-hatian ng mga prutas at candy. Pinag-aralan naman ng apostol na si Pablo, ang kautusan ni Moses, na maraming taon niya itong pinag-aralan at napag-isip-isip niya na ang pinakananais iparating ng mga utos na iyon ay ito, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng iyong sarili. Sabi po sa Galatians 5:40, no? Mahalin daw po natin ang ating kapwa gaya daw po ng ating sarili. So, ibig sabihin, kailangan din pong mahal din po natin ang ating sarili. Hindi naman po natin pwedeng mahalin ang ibang tao kung di po tayo marunong magmahal. Hindi po natin pwedeng ibigay sa iba kung wala po tayo. Diba? Kundi, ang sabi po ng Panginoon, ayusin po natin ang sarili po natin, ano? Para maging maganda po kapag tayo ay tumulong sa iba. Sa pagtitiwala ni Pablo kay Jesus, nalaman niya kung bakit dapat magmalasakit at magpalakas ng loob ng iba. Nalaman din niya na magagawa natin iyon sa tulong lamang ng Diyos. Nagmamalasakit sa atin ang Panginoong Jesus kung kaya't nagmamalasakit tayo sa iba. So yun po yung dahilan kung bakit tayo nagmamalasakit sa iba.
maipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos kapag minamahal at pinagmamalasakitan natin ang isa't isa. So, yun po yung pangalawa. Ang pangatlo po, a godly woman is a kind to others. Ephesians 42:a. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Sabi po din, maging mabait po tayo sa lahat po ng uri ng tao. Mayaman man yan, mahirap man, dapat po maging mabait tayo. Hindi kapag parang mayaman, parang mabait tayo, pero pag mahirap na ay parang hindi mo na siya inano kasi mahirap lang to, wala naman to maibibigay na mabuti sa akin. So dapat po, mabait po tayo sa lahat po ng tao. Sabi nga po, whatever we sow, we will reap sa Galatians 6:7, Kung ano po yung ating itinanim, ito po yung ating aanihin. Na kapag naging mabuti po tayo, naging mabait po tayo sa ibang tao, darating yung panahon na tayo naman po yung mangangailangan. At sa pangangailangan din po natin na yun, meron pong magbibigay sa atin. Meron pong isang teacher na nagturo, ang pangalan po niya ay si Martha. Isang guru po siya sa elementary school sa loob po ng 30 years. So katulad po ni ma'am, ilang taong ka na basta? O 30 years na. Itong testimony po ni Martha na teacher po siya sa public school. So ang ginagawa niya tuwing sweldo niya, kasi wala po siyang pamilya, nag-iipon po siya ng pera. Ang ginagawa po niya, di ba sa mga school, merong mga bata na yung mga damit sira-sira. Tapos walang mga tsinelas, walang notebook. Ang ginagawa niya, pag sweldo na, binibilhan po niya ng mga damit, mga libro, lahat ng pangangailangan po ng mga bata. So dumating yung pagkakataon na si Martha po ay nagkasakit at siya po ay namatay sa leukemia. So marami pong nakabalita sa mga bagay na ginawa po niya, na yung mga tao. So nabalitaan po nila ang kabutihan na ginawa po ni Martha. So nagpasya po sila na yung mga bata na tinutulungan po ni Martha ay tulungan din po nila. So nung namatay po siya, hindi po mga bulaklak ang binigay nila, kundi mga damit din po ng mga bata, yung mga notebook, at lahat po ng tao ay nagpapatotoo sa kanya pong kabutihan. At yung mga taong natulungan niya ay talagang tumulang din po sa kanya. Di ba sabihin mo, kawawa naman siya kasi wala siyang asawa, wala siyang anak. Sino ang tutulong sa kanya? Pero nung mamatay po siya, lumabas po yung lahat ng mga taong natulungan niya. Yun po. So, dumating po yung time na talagang nanghina na po siya. Pero kahit na nawala na siya, nandun pa rin po yung legacy na kung saan talaga ay makita mo na kahit wala na siya, ay pinupuri pa rin po siya ng mga tao. So, gusto po ng Panginoon na tayo po ay maging mabait, Naging inspirasyon ang buhay niya upang maging mapagbigay at tumulong din sila sa mga nangangailangan. So, Biblia, mababasa din po natin sa Acts 9, ang tungkol sa buhay po ni Dorcas. So, kilala po ba natin si Dorcas? Si Dorcas, tandaan niyo po, ang tungkol sa buhay ni Dorcas na isang babaeng maraming nagawang mabuti, lalong-lalo na sa mga dukha. So, ito pong si Dorcas ay matulungin po, lalo na po sa mga dukha, At dumating din ang panahon na nagkasakit si Dorcas at namatay, kaya pinag-usapan ng mga tao si Pedro na bumisita. So, wala pong ginawa itong si Dorcas, kundi talagang tumulong po sa ibang tao. Pero dumating po yung time na nagkasakit at nawala siya. Pero sabi po sa Acts 9, ipinakita ng mga nagluluksang biyuda kay Pedro ang mga damit na tinahi ni Dorcas noong nabubuhay pa siya. So ano po ba si Dorcas ay isang mananahi, So marami po siyang tinatahi at pinamimigay po sa mga tao. Lumuhod at nanalangin si Pedro at muling nabuhay si Dorcas at marami ang sumampalataya sa Panginoong Jesus. So nakita po natin, nagkasakit siya, namatay siya. So nag-alala po yung mga tao na talagang natulungan niya. Kaya nagpumilit silang lumapit kay Pedro para talaga ipanalangin si Dorcas. Sa magitan po ng kapangyarihan po ng Panginoon, ano po nangyari kay Dorcas? Siya po ay nabuhay, Naging halimbawa ang buhay ni Dorcas kung paano magiging mapagbigay at maglingkod sa iba. So mga kapatid, sa bawat araw, paano mo maipapakita sa iba ang iyong kabutihang loob, Sino-sino ang mga taong nagpapakita sa iyo ng kabutihang loob upang lalo kang mapalapit sa Diyos. Sabi nga po sa Galatians 6:9, kaya't huwag magsawa sa paggawa ng mabuti, Huwag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti at pagdarating yung time na tayo po ay mag-aani. Sabi mo, gagawa pa ba ako ng mabuti? Wala namang nakakakita. Pero alam po natin, sa paggawa po natin ng mabuti,
ang Diyos po ang nakakakita ng lahat po ng bagay na ginagawa po natin. So, nasa pang-apat na po tayo. A godly woman has a forgiving heart. No? Sabi po sa Mark 11:25, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Bakit po laging nagpipreach, linggo-linggo, halos lahat? Lagi pong merong forgiving. Bakit kailangan magpatawad? Kasi po bilang tao, dumarating po sa atin na minsan lagi pong tumitigas yung ating po mga puso, di ba? Parang ang hirap po magpatawad. Lalo na po, di ba, pag mag-asawa kayo, sino po ba lagi nating nakakaaway? Di ba, yung asawa mo, kasi yung laging kasama mo araw at gabi, ano? So, kung wala kang forgiving heart, lagi na lang masama ang loob mo sa asawa mo, ano mangyayari sa'yo? Sasamay mukha mo, paglabas mo sa bahay, nakasimangot ka na kasi meron ka ng sama na loob. Na kailangan ng asawa mo ang unang humingi ng tawad sa'yo, parang ganun. Kasi kasalanan niya dapat mag-sorry siya, parang ganun. Pero kung hindi, ano mangyayari? Buong maghapon kayo magkaaway, no? So, meron nga pong isang pagkakataon na kung saan meron po nag-text sa akin, sabi niya, ate, sabi niya, meron daw siyang pigsa, gano'n, sa paa, gano'n. Sige, sabi ko, minom ka na lang ng cloxacillin, meron kasi sa tindahan ng cloxacillin, sabi ko. Opo, sabi niya. So, tinext ko yung asawa niya, sabi ko dun sa asawa niya, may ganito palang asawa mo, kuhanin mo yung cloxacillin sa tindahan, sabi kong gano'n. Pumunta po yung asawa niya. And then, nag-reply ako, sabi ko, nandito na yung asawa mo, kinuha na yung cloxacillin at ibinadal niya sa bahay. Ay, ate, sabi niya, bakit mo sinabi? Sabi niya, kanino? Sabi ko, sa asawa mo. Bakit niya po sinabi? Bakit? Masama ba? Sabi ko, hindi po kami nag-uusap 3 araw na, sabi niya. Di kayo nag-uusap 3 araw na, meron bang gano'n? Hindi po kami nagkakasundo dun sa isang bagay. Sabi niya, hindi ko po siya kinakausap. Hindi rin niya ako kinakausap. Ngayon may sakit ka. Sino ba? Sino tutulong sa kanya, di ba? Yung asawa niya. So, napakahalaga po talaga na merong forgiving heart ang bawat isa, lalo na po sa mag-asawa. So, meron pong isang, sa kasalan, meron pong isang ninong na kung saan ay pinagsalita po siya. Sabi niya, ano masasabi mo sa bagong kasal? Ang masasabi ko lang, sabi po nung lalaking ninong, sa inyong bagong kasal, huwag kayong tumulad parang sa coach ng isang football. Kapag nagpa-practice sila, lahat ng mali ng mga player, sinusulat, lahat. So sinasabi sa player, ito yung mali mo, ito yung mali mo, ito yung mali mo. So wag daw po tayong tumulad doon. Bilang mga mag-asawa daw, wag daw po tayong maglilista lista lahat ng kasalanan ng asawa natin. Kasi pagka daw, di ba, binibilang, isa na lang, lalayasan na kita, 2 na lang, maghihiwalay na tayo. So sabi daw, wag daw po tayo maglilista ng mga galit po natin sa ating mga asawa. Kapag ginagawa daw mali ang asawa, wag daw nating isipin ang pagkakamali nito, wag na daw maglista. Ang nagmamahal ay hindi nagtatala ng pagkakamali. So para maging masaya daw po ang ating pagsasama bilang mag-asawa ay kailangan po meron tayong forgiving heart, no? Ang sabi po sa 1 Corinthians 13:5, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So, ibig sabihin, handa tayong magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, no? Dapat handa daw po tayo magpatawad. Pero, parang ang daling sabihin, meron na po ba kayong nakaaway o nakabigatan ng loob? Madali po ba? Sino may magsabi ng amen na madali? Di ba hindi? Di ba ang hirap, no? Ang hirap. Sinasabi na patawarin mo na ikaw mismo ayaw mo. Ayaw mo nga ipag-pray kasi ayaw mo Gusto mo galit ka pa rin. Parang ganon. Pero ayaw po ng Panginoon ng ganon. Kailangan po talaga magkaroon po tayo ng forgiving heart. Di po natin kaya kung sa atin pong sarili natin. Pero magagawa po natin sa tulong po ng Panginoon. Kausap ko nga po isang kapatiran namin nung isang linggo, na ikwento niya po sa akin yung buhay niya. No? Meron po siyang anak na babae, 4 na babae. So nagtatrabaho yung asawa niya sa Meralco. Pagka sa Meralco po, maganda po ang trabaho. Ngunit, ang kanya pong asawa, syempre maganda ang trabaho, ay
parang nawala sa sarili. O basta may nagawa pong hindi mabuti yung asawa niya sa kanyang pamilya. So, umalis po yung asawa niya. Ngayon, paano niya po bubuhayin yung 4 na anak niya? Ang ginawa niya, nag-abroad po siya. Pumunta po siya sa Taiwan for 10 years, ganun. Ang 4 na babae, talagang, tinaguyod niya ng buong puso at nandoon na umattend siya ng gawain sa Taiwan. Naging Kristiyano siya, pero hindi niya na alam kung nasaan ang asawa niya. So yung mga 4 niyang anak na babae, sa kabutihan ng Panginoon, nag-alaga yung lolo. Natapos po ng pag-aaral, meron po siyang nurse, no? Meron siyang teacher, hindi po alam kung ano po yung, parang accountant ata, at saka parang IT po yung isa. So, sa madaling sabi, naging maayos po yung buhay nila. Isang araw, nakauwi na siya dito sa Pilipinas, kumakatok po sa pinto ang kanyang asawa na stroke. Sa palagay niyo po, kayo po ba? Iniwan kayo ng 16 years, tapos ganun ang ginawa sa inyo, papatawarin niyo kaya? Pag kumatok, papatawarin niyo ba? Sino ba dito? Tapos nung kumatok daw po asawa niya, umiyak daw po siya sa Panginoon. Sabi niya, papatawarin ko ba to? Itong ganito kasama. Parang umiyak daw po talaga siya. Umiyak po siya sa Panginoon. Nung una, hindi pa po niya tinanggap. Tapos nag-pray po siya. Sabi po ng mga bata, ng mga niya, hindi namin alam ang pakiramdam ng merong tatay, sabi po ng mga bata. So nakiusap po yung mga anak na, sige na, patawarin niyo na. Hindi niyo alam ang ginawa sa akin ng ganyan. Pero lumuhod daw po siya sa Panginoon, umiyak siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, ano yung gagawin ko? Patatawarin ko ba o hindi? Pagkatapos daw po siya nag-pray, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko maging maayos ang pamilya ko. Umiyak po siya sa Panginoon. Nung pagising daw po niya ng umaga, parang okay na, parang magaan. And then sabi niya, kapag bumalik siya, kasi pinalayas po niya kapag bumalik ulit siya, sige Lord, susubukan ko. Bumalik. Sabi niya, Lord naman, ang bilis naman, bumalik agad. So pagbalik nga daw po, sabi niya, sige, bibigyan kita, itatry muna natin. And then tinry nga po, and then nakita niya po yung asawa niya na kahit po, parang naka-stroke, talagang naguhugas ng plato. Kahit po, kaya sabi niya, parang nagbago na nga, parang gano'n. Then, yun po, tuloy-tuloy po, at yung pong lalaki na napakatigas po ng puso, ay nakakilala din po sa Panginoon. Kaya pag nakita po namin sa church, tapos gaganon-ganon yung paa, ay nako, kung alam mo lang dati kung gaano kasama yan. Minsan ginaganon niya pa po Sabi, huwag mo nang ganyanin. Sabi po namin, tumanggap na nga sa Panginoon. Kaya yun, napakahalaga pa talaga bilang mag-asawa ang pagpapatawad. Ngayon po, masaya na po sila. Meron po silang tindahan at yung lalaki din po kahit pipilay-pilay, siya nagtitinda, siya po yung namamalengke. Kaya parang sabi niya, parang wala lahat yung galit sa puso ko. Kaya dapat lang po talaga, i-release lang po natin. Hindi natin kaya. Pero sabi nga po sa Philippians 4:13 na we can do all things through Christ who give us strength. Hingin po natin sa Panginoon yung mga bagay na imposible, yung mga bagay di po natin kaya, kayang-kaya po ng ating Panginoon. No? Sabi nga po nung meron daw pong isang school na kung saan ang kanyang mga estudyante ay dumating at sabi niya, sino ba dito sa inyo ang merong sama ng loob o galit sa kanilang mga puso? Magdala nga kayo ng patatas, sabi niya. Isulat niyo sa mga patatas ang pangalan ng mga bigalit kayo. Di sinulat mo nila doon sa patatas ang mga pangalan. Ngayon, ang mga patatas na yan, dali niyo kahit saan kayo pumunta. So dala-dala nga nila. Mga 1 linggo, kahit pumasok sa school, parang mabigat na. Sabi niya, hindi niyo pwedeng iwanan yan kapag hindi niyo pa napapatawad yung tao. So, hirap na kahit saan. And then yung mga patatas, nabulok na. At siyempre, bulok na yung patatas. Di ba, mabaho din yun? Dala-dala mo, bulok. Hindi ka makaupo, hindi ka makapunta kung saan. Kasi bulok yung dala mo Ganon din yung unforgiveness. Kahit saan ka pumunta, mabigat. Hindi ka masaya. Kahit anong gawin mo, may sama ka ng loob, makantil ka lang ng isang tao, galit ka na, di ba? Kasi galit ka sa puso mo, hindi naman kanila naiintindihan. So maging daw po tayo, yung mga patatas sa buhay po natin, kailangan na po nating itapon, no? Para gumaan at bumango ang ating buhay. So yun po yung pang-4, no? Na kailangan po tayo bilang godly woman ay mapagpatawad. Lalo na po sa ating mga asawa. Amen po ba? Kaya kailangan mong kapag galit ka sa asawa mo,
yakapin mo siya para po lumabas yung happy hormones, yung oxytocin po lumabas para mawala po yung stress, yung cortisol, no? Kapag po kasi na-stress tayo, tumataas po yung cortisol sa katawan po natin. Pangit po yon. So ano po yung panglima? A godly woman has a humble heart. No? Ang isa daw pong babaeng makadiyos ay merong mababang puso. Mababa ang kanyang kalooban. Sabi po sa James 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So maging mapagpakumbaba daw po ang bawat isa sa atin. So may tanong po sa aklat ni Mere Christianity si C.S. Lewis, isang kilalang theologian at author ng mga Christian book, no? Sabi doon, na maaari nating itanong sa ating mga sarili upang malaman natin kung mayabang ba tayo. Mayabang ba ako? Parang gano'n. So ano daw po yung mga tanong na yon? Halimbawa, gaano ko kagusto na pinapansin ako ng iba? Nais ko bang pinupuri ako ng iba? Nais mo ba na pinupuri ka palagi? Na kapag hindi ka napuri, parang, wala man lang nakapansin sa buko, bagong straight, parang gano'n. Wala man lang pumansin sa damit ko, ang ganda-ganda ng damit ko, parang gano'n. Gano'n po ba? No? Ayon sa kanya, ang kayabangan ng pinakamasamang katangian sa lahat. Tinatawag niya itong cancer sa buhay espiritual na nagpapalubha kung bakit hindi natin kayang magmahal. No? Makontento sa buhay at makapag-isip ng tama. Malaking problema talaga ang kayabangan kahit noon pa man. Sa magitan ni Propeta Ezekiel, binalaan ng Diyos ang hari ng Tiro. No? Ang hari, kung babasahin mo po yung Ezekiel, makita mo doon na napakayabang po nung hari. Sino po yun? Tandaan niyo po, hari ng Tiro. Yun po yung mayabang sa Old Testament. Hari ng Tiro. Baka po na may question dun Dahil sa kanyang kayabangan, ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. So, nagmayabang po siya, no? Ipinantay niya po ang kanyang sarili sa Diyos. Sabi po sa kanyang salita, kaya naman ito, ipinapasabi ng Diyos na si Yahweh, pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipapalusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na parang kinamtan sa tusong pamamaraan. So, yung pong hari ng Tiro na to ay naging mayabang. So, kilala niyo po ba si Kibuloy? Lahat po ba ay nakilala sa kanya, di ba? Parang kinikilabutan po ako nung minsan na open ko po sa Facebook, sabi niya, asan kayo? Sabi niya, asan pa? Andito na ang anak ng Diyos. Sabi niya, sino kaya? Sabi ko, ang anak daw po ng Diyos, siya tapos si Jesus ang Father, siya ang anak, parang gano'n, di ba? Sobrang nakakalungkot, no? Parang grabe ang yabang niya sa sarili. So, nasaan po siya ngayon, no? Nakita po natin na siya po ay pinaguhinuhuli na po ng batas at siya po ay nagtatago na, no? Para kay C.S. Lewis, matutunan natin magpakumbaba kung makikilala natin ang Diyos. So kung makilala po natin ang Panginoon, matututunan po nating magpakumbaba. Mawawala ang pag-asam natin na pansinin tayo at purihin ng ibang tao. Sa tuwing pinupuri natin ang Diyos, mas makikilala natin siya at mas magiging mapagpakumbaba tayo sa Kanya pong harapan. No? Kilala niyo po ba si Esther? Sino po bang asawa ni Esther? Siya po ay asawa ni Haring Xerxes ng Persia. So si Haring Xerxes po ay talagang malaki po ang lawak ng kanyang sinasakupan. Ang pangalan po ng kanyang asawa dati ay si Reyna Basti. Sino po si Reyna Basti? Siya po ay reynang mayabang. Tandaan po natin, no? Si Reyna Basti po ay yung reynang mapagmayabang. Mayabang po siya dahil sobrang ganda po ni Reyna Basti. So, noong pong panahon na yun ay nagkaroon po ng piyesta sa lugar po ng Persia. 180 days po yung piyesta. Doon, po sila. And then si Basti po ay meron po siyang maraming kasamahan na mga asawa po ng mga general na talagang parang nagpa-party din sila. Eh di ngayon, gusto pong ipagmayabang ni Haring Xerxes ang asawa niya sa mga general. So sabi niya na, tawagin mo si Reyna Basti. Ito namang Reyna Basti, siyempre meron din sariling party. So pinapatawag siya ng hari. Parang sobrang yabang niya ba na hindi siya kayang palitan. Pinatawag siya, anong nangyari? Ayaw niya, hindi siya sumunod. No?
Anong nangyari sa kanya? Siya ay natanggal. So, nung natanggal po yung reyna na si Basti, ano po ang ginawa ng mga taga-Persia? Naghanap po sila ng isang bagong reyna. Ito po ang ipinalit, si Reyna Esther, no? Si Reyna Esther. Si Esther ay isang babaeng makadiyos at handa sa pagtuturo na makita sa kanyang lakas ng loob at kusang loob na pagsunod. So makita po natin si Esther po ay isang babaeng mapagpakumbaba. Na kahit po siya ay isang reyna na, ay talagang mahal pa rin po niya ang kanyang mga kababayan. No? Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba ay kakaiba sa lahat at ito ang dahilan kung bakit siya itinaas sa posisyon ng pagiging reyna. Ipinakita niya ang pananatiling magalang at mapagpakumbaba kahit sa panahon na mahirap itong gawin. Ito ang siyang naging susi upang maging daluyan ng hindi masukat na pagpapala, hindi lamang para sa sarili, kundi para din naman sa iba. Nararapat natin siyang gawing halimbawa sa ating pamumuhay Kristiyano sa lahat ng bahagi ng ating buhay, lalo na sa panahon ng pagsubok. Walang nabanggit sa aklat tungkol sa pagrereklamo o anumang masamang pag-uugali. Ang ganitong pagtrato sa kanya ng mga tao ang nagligtas sa kanyang mga kababayan sa bandang huli. Di po ba? Gaya po na sinabi ni Mardoqueo kay Esther na baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Ano pong sabi niya sa Esther 4:14? Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So nakita po natin sa buhay po ni Reyna Esther, siya po ay nagpakumbaba. Sa kanyang pagpapakumbaba, nagkaroon po ng kaligtasan ang kanya pong buong bayan. Amen. So inaantok na po ba kayo? Amen. So yung po, sa conclusion po natin, yun po yung characteristic o katangian ng godly woman, no? Yan po yung 5 karakteristik ng godly woman. So kanina po, yung pong pamagat po nung ating mensahe ay hindi ko po nasabi, no? Ang title po ng mensahe natin, Are you a godly woman? Masasabi niyo po ba ngayon? Are you a godly woman? Masasabi mo ba na ikaw ay makadiyos na babae? Tingnan mo nga yung kaharap mo. Tanungin mo nga siya. Ikaw ba ay makadiyos na babae? Ano po ba sagot? Amen daw po, no? Amen. So ulitin po natin yung 5 katangian ng godly woman. A godly woman loves the Lord with all her heart, soul, and mind. Loves her neighbor. A godly woman is kind to others. A godly woman has a forgiving heart. A godly woman has a humble heart. Sino po sa inyong naka 5 points? Sino po ba naka 5 points dito? No? Sister Irma ata, naka 5 points. Amen. Sister Isa po, naka 5 points ata. Parang mahirap po, di ba? Parang sinasabi mo, andali. 5 lang yan eh. Parang andali lang, no? Parang gano'n. Pero bilang mga babaeng Kristiyano, ito po ang inaasahan sa atin po ng atin pong Panginoon. Gaya po ni Ruth, ni Esther, ni Dorcas, at iba pang kilalang karakter sa Biblia, hindi naman inaasahan sa atin ng extraordinary ang magawa natin sa iba upang makapaglingkod sa Diyos, no? Kung sino at ano tayo ngayon, magagawa pa rin nating mahalin at maging pagpapala sa iba sa paraan kung saan tayo dinadala po ng Panginoon. Naalala niyo po nung bago pa lang kayong mananampalataya, no? Di ba? Nung bago pa lang tayong mananampalataya, ang sipag-sipag po natin sa gawain, ano? Pero ngayon kaya, kakaantok nakakatamad parang gano'n, no? Yung nandoon ang init o passion ninyo sa paglilingkod sa Diyos, no? Nakapagbulay-bulay kayo ng regular sa Panginoon, nakakapanalangin ng taimtim at hindi alintana ang oras. Parang simple lang po ang mensahe ng ating Panginoon ngayong hapon at maaaring narinig na rin po natin ito dati, no? Subalit muli po tayong kinakausap ng Panginoon at ipinapaalala sa atin ang mga bagay na madalas na nating nalilimutan at hindi po natin nabibigyan ng pahalaga.
Sa panahon ngayon, ang dami ng kaabalahan ng tao sa ikabubuhay, sa mga plano at pangarap, maging sa dami ng pag-aalala, takot, para bang sumasabay ang paglamlam ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Hindi na tayo gaya ng dati. Di ba? Sumasabay ang bigat ng buhay ko, ang dami kong problema, pati yung pananampalataya mo sa Panginoon ay naglalamlam na rin, humihina na rin. At parang, nakakatamad. Ligtas naman ako tinatamad ako, inaantok ako, ay hindi mo na ako aaten, yung mga ganun bagay. Ngayong hapon po, kinakausap po tayo ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin po ay kinakatok po ng Panginoon. Bilang mga babae na may napakahalagang gampanin sa pamilya, so napakahalaga niyo po sa inyong mga pamilya. Kayo pong mga nanay, kayo mga kababaihan, sobrang mahalaga po kayo sa bahay. Di ba? Pag wala ang nanay, ang gulo-gulo. Walang pagkain, nakakalat lahat. Napakagulo po ng lahat. Meron nga po akong isang nabasang isang kwento ng isang lalaki. Pagdating niya po sa bahay, sabi niya, araw-araw na lang ganito, sabi po nung lalaki. Araw-araw ka na lang, sabi niya, wala kang trabaho, wala kang ginagawa. Sabi niya po sa asawa niya, araw-araw 1 linggo. Sabi po ng babae, wala akong ginagawa. Sabi ng babae, sige nga. Ang ginawa po ng babae, nung isang araw, wala nga po siyang ginawa. Wala talaga siyang ginawa. So pagdating po ng bahay, nagulat yung lalaki, nakasabog yung kaldero, walang pagkain, nakasabog yung mga plato, nakasabog yung labahin, nakakalat. As in, makita mo po yung picture talaga nung, nakasabog lahat. Yung mga bata, napakadungis, hindi sila nag-school, lahat. Yung parang chaos talaga yung buong bahay. Sumigaw yung lalaki, sabi niya, wala kang ginawa. Sabi niya, oo nga, wala talaga akong ginawa. Sabi niya, kaya nga ako nakahiga, wala nga akong ginawa. Sabi, di ba araw-araw sinasabi mo, wala akong ginawa. Ito, wala akong ginawa. Tapos parang napatigil yung lalaki. Oo nga, may ginagawa ka pala. Yung ganun po ba? Sobrang hirap po talaga ng gampanin ng mga nanay. Kaya kailangan po natin ang Panginoon sa atin pong buhay. Kaya pag sinik po natin ang Panginoon, idadagdag niya po, siya po ang mag-aayos sa atin pong mga pamilya. Ano man pong gusto niya na ayusin po ng ating Panginoon, no? Hilingin po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas, no? Bigyan niya tayo ng lakas na maalagaan mo yung pamilya mo, na kanyang awat biyaya na mahili ng kapwa at makapanalangin para sa iba upang makapagbigay kalwalhatian sa Diyos. So bilang mga nanay, dapat po manggaling po sa atin yung selflessness ba, yung talagang hilig po natin sa Panginoon, na bilang nanay, kahit wala na tayo dito sa mundo, ay makikita pa rin na yung alaala mo na talagang ikaw ay naglingkod sa Panginoon. Naalala ko lang po nung nagpunta po sila, ma'am, sa Marinduque, kasi si Inda po talagang, po siya, yung, kumbaga talagang susunod ka sa kanya. Nakita, yung nag-attend po sila doon, ang nagsabi po na talagang na-bless po sila sa buhay po ni Inda at nakakilala po sila sa bagitan po ni Inda. So, ibig sabihin, wala na siya, ay nakikita pa rin po yung ginawa niya po dati. So, tayo po bilang mga nanay or bilang kababaihan, talagang ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Dahil dito po sa mundo, nag-aral ka na, wala din po lahat ng kabuluhan ang lahat po ng bagay. Ang pinakamahalaga po ay ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Meron nga po akong kaibigan na nasa Amerika, nagtatrabaho siya doon sa Amerika kasi marami po siyang anak. And then sabi niya, ano ba ginagawa mo sa Pilipinas? Sabi niya, ha? Wala. Sabi ko, wala lang. Nasa tindahan, nagba-Bible study sa mga kababaihan. Parang inaano niya na, ba't hindi ka mag-abroad? Ba't hindi ka mag-ganito, mag-ganyan? Parang sayang yung buhay mo, nag-nurse ka, sayang yung pinag-aralan mo. O nga, kung titingnan mo nga yung mga na-examine mo sa ganito, na ganito ka, mga papers mo, sayang. Tapos ngayon, ang ginagawa mo lang, nagtuturo ka sa mga bata, yung mga ganon. Parang titingnan mo, walang kabuluhan. Pero yung mga bagay na ginagawa po natin dito sa lupa para sa Panginoon, ay yun lang po talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Yung napagod ka, although talagang kailangan pong alagaan ng anak mo, pero darating ang panahon, iiwan ka naman ng mga anak mo, binigay mo na nga lahat sa kanila, iiwan ka naman din nila. Pero yung Panginoon, kapag binigay mo ang lahat, hindi ka talaga iiwan ng ating Panginoon. Tsaka maikli lang po yung buhay po natin. Katulad po nung
asawa po ng pastor namin, no? Napakatalino po. Top po siya sa board exam ng dentistry. Napakatalino niya. May PhD. Lahat ng HD nasa kanya. And then, gagraduate na po sana siya this year. Pero hindi na po siya nakagraduate kasi namatay na po siya. Kasi nasabi po nung pastor po namin, mapalad kayo kasi buhay pa kayo. Akalain ba natin na asawa ko, kaedad lang ni ma'am, naglilingkod sa Panginoon, pero nawala na, di ba? So, bilang mga nanay o bilang mga kabataang babae, ialay po natin ang buhay natin sa Panginoon. Kasi di natin alam kung may nakakaalam ba dito kung kailan po tayo kukuhanin ng Panginoon, ano? So wala pong tao nakakaalam kung kailan po tayo kukuhanin ng Panginoon. Kaya magpakasipag po tayo. Pasayahin po natin ang sarili. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Mag-rejoice po tayo sa Panginoon. Kapag nalulungkot ka, nahirapan ka, umiyak ka, kumanta ka sa Panginoon, mararamdaman mo yung presensya niya. Mare-recharge ka talaga. At yung kaligayahan sa presensya ng Panginoon, walang bagay dito sa mundo na mababayaran. Yun, yung kaligayahan na yun, na kapag, sabi nga, kapag masaya ka, kapag maganda yung kalooban mo, pag may makakausap kang tao, maisishare mo yun eh. Sabi nga, kapag ang baso umaapaw, lumalampas yun. Kapag mabuti ka, na doon ang kalooban mo, ang puso mo, kapag may nakausap ka, nag-uumapaw yung kabutihan mo, nahahawa yung katabi mo, di ba? So, kailangan natin, kasi ganito si pastor, kasi hindi ako nakakarinig ng magandang mensahe, kasi ganito, wala po tayong isisisihing iba, kundi tayo po at ang Panginoon. Lagi po nating sinasabi na katulad po tayo ng cellphone na lagi nating i-charge sa ating mga sarili. It's our choice to be happy, no? It's our choice para mapuspos ka ng banal na espiritu. Nasa iyo yun, ikaw at ang Panginoon. Wala po sa ibang tao. Kaya ngayon po, ay talagang maglingkod na po tayo sa Panginoon. Kung tinatawag niya po tayong mag-Bible study, kung tinatawag niya po tayong mag-attend po ng mga kababaihan, mga ganitong bagay, o yung kapitbahay mo, i-sharean mo ng salita ng Diyos. Sabi nga po, no, ang mga kababaihan talaga ay sila talaga ang tinawag ng Panginoon din na maghayag ng Kanya pong banal na salita. Kaya magpalakas po tayo, huwag po nating hayaan yung kalungkutan, yung problema, yung kabigatan, ang maging dahilan para mapalayo po tayo sa Panginoon. So, piliin po natin ang ating Panginoon sa hapong ito. Bilang mga nanay, talagang mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. You are a godly woman. Sabihan po natin na I am a godly woman. Amen. So tumayo po tayong lahat. Awitan po natin ang Panginoon.
passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Our worship PH. Spirit, touch your church, steer the hearts of men, revive us, Lord, with the passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Yes, O God, we worship your name, O God. Truly, you are so great and you are so wonderful, O God. Maraming salamat po, Ama, sa magandang hapon na binigay mo. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, maging godly women. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng mga nanay na nandito, mga kababaihan, Panginoon, na nandito. Ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Palakasin mo sila, Panginoon. Ibalik mo ang init ng paglilingkod nila, ng pagmamahal nila sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na lahat ng bagay dito sa mundo ay wala pong kabuluhan, Panginoon. Kaya, Lord, ilagay mo sa puso nila yung init, O God, ng muling paglilingkod nila sa iyo, ang pag-ibig nila sa iyo. Ibalik mo, O God, ang unang pag-ibig nila sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, O God, ang bawat isa. Ano man, O Diyos, na kanila pong pinagdadaanan, ano man ang kanilang nararanasan sa mga panahong to, O God. Sino mang mayroong karamdaman, Panginoon, pangailangang pinansyal, problema sa anak, problema sa magulang, problema sa pamilya, sa kapatid, at sa ibang tao, Panginoon, Lord. Palakasin mo po ang mga nanay, palakasin mo po ang mga kababaihan, puspusin mo po ang bawat isa ng pag-ibig ng iyong presensya, Panginoon, na kami ay lalong lumapit, makipag-ugnay sa iyo sa magitan ng panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, O God. Ibalik mo, O Diyos, ang init ng pag-ibig pumahal namin sa iyo at muli, O God, na makapaglingkod po kami hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa magandang hapon. Dinadakila, pinupuri ka po namin sa hapong ito. Sa iyo pong papurit, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.